Liham kina Majota. Panibagong araw, panibagong istorya. Panibagong istorya, panibagong kilabot at kaba. Panibagong kilabot at kaba. Panibagong liham kina Mahota. Ako si Josepina. Ako si Maribet. At ako naman si Tasing. At narito kami upang ihatid ang bagong istorya ng takot, kilabot, At kaba. panibagong lihim na naman ang aming natanggap. At sa oras na ito ay nanggaling kay Georgette. Dear Mahota, isang araw. Nagkayayaan kami magbabarkada na magbakasyon sa isla nila Avriel. Oy, Gabriel. Di ba may rest house kayo sa Abite? Oo, Mark, tama ka. Kaso tawid dagat pa yun eh. Okay lang ba sa inyo? Oo, tara. Punta tayo dun para bago naman yung lugar. Hindi ba nakakatakot at tawid dagat yon? Hindi naman. Kasi ilang beses na kami nakapunta ng pamilya ko, wala naman nangyari sa amin ng pamilya ko. Ayan ka na naman sa pagiging KJ mo. Oo nga. Ang KJ mo? Kasama ka ba o hindi? O, sinong Gio? Hindi ako KJ. Sasama ko sa inyo. Bukas na agad. Friday. O sige, dapat maaga tayo para by 7 AM nasa bangka na tayo papuntang isla para hindi tayo abutin ng init. Oo nga, para di masira ang ating skin. Ang arte mo talaga kahit kailan. Oh, ayan. Gina. 7 AM mo, Friday. At doon kaming lahat na magkakaibigan ay nagkasundo na sumama sa isla nila Avriel. Ngunit hindi mawala sa akin ang pangamba at takot sa aming darating na pag-a-unwind dahil first time ko lang pumunta ng tawid dagat. At noong araw ng pagpunta namin sa isla ay mas lalong tumindi ang kaba at takot na nararamdaman ko. Gabriel, maganda ba doon sa isla nyo? Ano ang pangalan nun? Isla Aristeo. Matagal na kasi noong huling punta ko doon. Madaming taong dumarayo para swimming. Saka isa pa, may rest house kami doon na minsan ay pinapaupahan namin sa mga bisita. Kaya worth it ang punta natin. Sobrang clear pa ng dagat. Wala pang isang oras na nakakaalis kami sa bahay nila Avriel ay naflatan kami ng gulong ng sasakyan. Dahil dito ay mas lalong nadagdagan ng pangamba ko. Gusto kong sabihin sa kanila kung ano ang nararamdaman pero alam kong hindi nila ako papakinggan. Hindi ba senyales na ito na dapat hindi na tayo tumuloy? Ano ba, Georgette? Napaka-KJ mo talaga. Minsan nangalan to, tapos nag-iinarte ka pa. Masyado ka kasi naniniwala sa mga pamahiin eh. Nakarating na kami sa port at mas lalo pa akong kinabahan ng mga oras na iyon. Kakaiba ang aura ng mga oras na iyon at parang may pumipigil sa akin para tumuloy sa isla. Pero ayoko na magsalita ng kung ano-ano dahil alam ko na ang sasabihin nila. Abriel, ikaw ba yan? Kayo po ba si Mang Kanor? Oo, Iha. Tumawag na sa akin ng ama mo. Nga pala, anong hangin ang nakapagtulak sa inyo upang pumunta sa islang iyon? Kasi isla namin yun? Wala naman po. Nagkaya lang po kami mga magkakabarkada na pumasyal doon. Masyado na po kasi kami nahihirapan sa pag-aaral na itong nakarambuan eh. Mang Kanor, pwede po magtanong, ano ho nangyari sa inyong mga peklat? Iha, hindi ko maaaring ikwento. Ang masasabi ko lang sa inyo ay mag-ingat kayo sa isla. At dito na tuluyang lumala ang aking kaba. Habang kami ipapunta sa isla, naisipan nila Mark at Austin na umpisahan ng pag-inom nila ng alak para sumaya ng kaunti. Habang sila ay nagiinom, kasabay nito ang malakas na pagpapatugtog. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Pwede nyo ba hinaan ang inyong speaker? Bakit naman, Mang Kanor? Hindi ba kayo napapaindak sa aming mga pinapatugtog? Baka gusto nyo mag-shot.
Bakit Mang Kanor? Hindi po ba ang islang ito ay kasiyahan? Bakit parang naiinis kayo? Hindi ba dapat ay sanay kayo sa ingay? Iha, madami nang nagbago simula nung huling dalaw niyo dito. Madami ng buhay ang nawala. Wala bang nakapagsabi sa inyo? What do you mean? Nagda-drugs ka ba? Anong sinasabi mong mga buhay na nawala? Bakit? Ano po ba nangyari? Isang araw, noong may kasiyahan doon, may isang lalaking galing Kuweba Incheon. Parang baliw, pinagsasaksak ang mga kapwa niya dayo, hinahalibas niya ng kanyang hawak na gulok, at yung iba ay parang nahawaan niya ng kabaliwan at ayon sa ilang nakaligtas, ay parang mga hayok sa laman ng tao. May mga sabi-sabi pa noon dumating ang mga pulis doon para imbestigahan at kumpirmahin kung anong nangyari. Wala silang nakitang bakas na buhay ng tao kahit nalibot na nila ang buong isla ng Aristeo. Pero may sabi-sabi rin na may ilang na ulit nakatira dito at bumabalik ulit ang pailan-ilang dayo. Pero hindi pwedeng abutin ng gabi. Don't tell me naniniwala kayo sa kwento ng matandang to. Kung may nangyari na palang ganito, bakit hindi ko alam? Pag-aari namin ng islang tinutukoy mo, Mang Kanor. Nag-iwas na lamang ng tingin si Mang Kanor. Halo-halo na ang iniisip ko. May punto si Ivriel dahil isla nila yon. Pero ang pangamba ay takot ay mas lalong lumala. Malapit na kami sa isla. Ilang oras ang nakalipas. Dumating kami sa isla. O siya, sige na. Aalis na ako. Kalimutan nyo na lamang ang sinabi ko. Ang bilin ko sa inyo, huwag nyong kakalimutan mag-ingat kayo. Nagpasalamat kami lahat, sabay paalam na sabi kay Mang Kanor. Agad ko siyang hinabol habang nag-aayos ng mga kaibigan ko. Mang Kanor! Totoo po ba yung sinasabi niyo? Nasa inyo na yon. Kung maniniwala kayo, basta ang palala ko, mag-iingat kayo at huwag kayong lalabas sa bilya nyo paggabi. Kung may mangyari mang masama, tumakbo na lamang kayo sa dagat. Pero, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko noong nagmamadaling umalis si Mang Kanor. Guys, tara picture tayo dito. Teka lang. Papasok muna namin ni Kian, Austin at Jane yung mga gamit natin. Matapos dalhin ang mga gamit ay nagka-picturean na kami. Picture dito, picture doon. Para sa akin, kahit may pangamba man sa aking puso, dahil sa sinabi ng matanda, hindi pa rin maalis sa aking puso na masaya ako kasama ang aking mga kaibigan. Punong-puno ng kasiyahan ang aming mukha sa litrato. Ngunit lingid sa aming kaalaman na yun na pala ang huling litrato namin magkakasama. Pumunta kami sa villa nila Ivriel at lahat kami ay napahanga sa ganda nito. Ang villa ay punong-puno ng palamuti at mamahaling kagamitan. Hoy, ang yaman niyo talaga, Ivriel, no? Ang ganda ng villa. Mabuti na lang talaga at pumunta tayo dito at nagkaroon tayo ng pagkakataong makapag-relax. Noong palubog na ang araw, kasama ko si Ivriel na gumagawa ng hapunan para sa aming lahat. Okay na kaya to? Tikman mo nga. Okay na to, masarap na. Uy guys, pasok na kayo dito para makakain na tayo at makapagpahinga. Kasi bukas maaga pa tayo nang marami tayong ma-explore at magawang activities dito sa isla. Wow, nilagang baboy pa talaga ang ulam, ha? Kasya ba sa ating lahat yan? Madakaw si Zayn, eh. Di wow. Kain na guys! Mark, lead the prayer. Hala, ako na naman. Gi. Basta next time kayo na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Habang kumakain kami at masaya nagkukwentuhan, ay bigla kaming napatigil ng biglaang may malakas na kalabog kaming narinig. Para bang may galit ang kumakatok sa pinto. Hay nako, paniguradong si Mang Kanor yan. Mang Kanor, ikaw po ba yan?
Walang sumasagot sa likod ng pintuan at panay katok lamang. Palakas ito ng palakas. Dito na ako lalong kinabahan na umabot sa puntong hindi ko magawang magsalita. Gumalaw o humatbang. Biglang lumapit sa Austin sa pintuan. Hay nako, si Mang Kanor talaga. Ginojok time tayo guys. Hahaha. Wag na wag mong bubuksan. Pero hindi nakinig sa Austin at dito na nagsimula ang pangyayari na hindi namin inaasahan. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa amin ng isang tao. Pero parang may mali sa kanyang itsura na hindi ko mawari. Malaoso ang kanyang laki at biglang nanlisik ang kanyang mga mata, naluluwa sa sobrang panlilisik. Tok! Hindi na natuloy ni Austin ang kanyang sasabihin nang dukutin ng kanyang lamang loob gamit ang matatalim na kuko. Nagsigawan at nagkagulo kaming lahat. Agad kami tumakbo sa likod dahil may isang pinto doon na pwede naming labasan. Mas lalo akong nanginig sa takot dahil sa aking narinig. Dahil sa pagkakagulo naming lahat ay aksidente akong napatid. Agad akong tinulungan ni Zain. Ang iba naming kasama ay umiiyak at sinisigaw ang pangalan ni Austin. Hindi pa kami nakarating sa likod ay narinig namin ang mabigat na hakbang. Hindi na namin alam ang gagawin ng oras na yon. Nagtago na lamang ako sa ilalim ng lamesa kasama si Zain. Zain, natatakot ako. Don't be. Nandito lang ako. Hinawakan ni Zain ang kamay ko para pakalmahin ako. Nakita ko ang iba pa naming kasama na nagtatago sa kusina at likod ng sofa. Malawak ang vilya na ito kaya hindi kami kaagad-agad makakita ng kung sino man ang pumatay kay Austin. Doon ko naalala ang sinabi ni Mang Kanor. Zain, naalala mo yung sinabi ni Mang Kanor? Oo. Nagkatinginan kami ni Zain at sabay na binigkas ang salitang dagat. Kinuha ko ang cellphone ko at agad ako nag-chat sa aming group chat. Guys, kailangan natin pumunta sa dagat. Naalala niyo ba yung sinabi ni Mang Kanor? Takot sa dagat yung halimaw. Nakita ko na nabasa nila ang pinarating kong mensahe. Aalis na dapat kaming dalawa ni Zain sa ilalim ng lamesa. Pero agad kaming namataan ng halimaw. Mas lalo ako nagpanik. Hindi ko na alam ang gagawin. Lalo na noong binitawan ni Zain ang pagkakahawak sa kamay ko. Nilapitan ako ni Ivriel at Caitlyn. Nakita ko kung paano subukang patayin ni Mark at Kia ng halimaw. Pero hindi sila nagtagumpay dahil malakas ito. Nakwak nito ang kanilang tiyan at kinain ng lamang loob. Nasuka ako sa nakita ko. Naaawa ako para sa mga kaibigan ko. Takbo! Takbo! Tumakbo palabas ng rest house si Ivriel at Caitlyn. Samantalang naiwan ako sa loob dahil hindi ako makagalaw at hinihintay kong makabalik si Zain. Hinigit ni Zain ang kamay ko. Lalabas na dapat kami dalawa noong nakarinig pa kami ng hiyaw. Ivriel? Hindi ko man nakita pero alam kong si Ivriel yun. Mas lalo ako naiyak. Ilan sila? Bakit nanon pa sa labas? Dahil doon inalabot at pinanghinaan ako ng loob. Zain, kailangan na natin pumunta sa dagat. Ayun lamang ang paraan para hindi tayo mapatay ng halimaw. Agad kami lumabas sa vilya habang abala ang halimaw sa pagkain sa mga kaibigan ko. Nakahinga ako ng maluwag pagkalabas namin pero agad iyong nawala nung makita ko si Ivriel at Caitlyn. Karumal-dumal ang kanilang inabot. Napahawak ako sa bibig. Pati na rin si Zain dahil sa kanyang nakita. Pugot na ang ulo ng dalawang babae. Ang ilang parte ng kanilang katawan iniwawala na rin. Agad akong napatingin kung sino ang may gawa nito, ngunit nabigla ako. Austin? Hindi maaari. Siya ang naunang pinatay ng halimaw.
Bakit? Georgette, makinig ka sa akin. Kukunin ko ang atensyon ng halimaw. Tumakbo ka na agad sa dagat at sumakay sa bangka. Umalis ka na rito! No! Hindi kita iiwan dito. Tayo na lang ang natitira, Zain. Umalis ka na please. Hindi ko pa nasasabi sa'yo pero mahal kita. Okay? Mahal na mahal kita. So please! No! Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko noong agad sumugod sa amin ang halimaw na kumukha ni Austin. Kasabay noon ay lumabas din ang halimaw sa loob ng villa. Agad ako napatingin sa kanan ko nang may marinig akong ingay. At nagulat ako sa nasaksihan ko. May mga hugis tao na nagmumula sa buhangin. Agad ako nahina noong makilala ko ang mga kaibigan ko. Paano to nangyari? Bakit ganito? Agad silang sumugod sa amin pero tinulak lang ako ni Zain. Umalis ka na! Wala na akong nagawa, kaya agad akong pumunta sa dagat. Sa hindi kalayuan ay minatanaw kong isang balsa at iyon ang ginamit ko upang makatakas. Pero agad ako napataba noong may tumaga sa hita ko. Napaiyak ako sa sakit pero gumapang ako at sumakay sa balsa. Ginamit ko ang sagwan para makaalis kahit nanghihina na ako. Tumingin ako sa aking likod at nakita ko si Zain na nilalabanan ang mga halimaw kahit naliligo na siya sa sarili niyang dugo at wala na siyang isang braso. Napahawak ako sa aking tiyan. Hindi ko pa nasasabi sa kanya kung anong mayroon. At hindi na niya malalaman pa dahil sa oras na tumingin siya sa akin at ngumiti. Tumama sa kanya ang palakol. No! Sigaw ko. 5 taon na ang nakalipas, ngunit sariwa pa rin ang aking mga laala, ang trahedyang nangyari sa aming magkakaibigan. Sino mag-aakala na isang gabi lamang iyon mangyari? Liham, kina Majota.